Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 pataas na tumatanggap ng SSS o GSIS pension, meron akong importanteng balita na kailangan ninyong malaman ngayong taon. Umupo muna kayo ng maayos, kumuha ng kape o tubig at makinig dahil ang mga susunod kong sasabihin ay maaaring magbago ng inyong buhay sa mga susunod na taon. Alam ko maraming kumakalat na balita sa social media. Maraming nangako ng malaking bonus. Pero ako ay magsasalita lamang ng totoo ng verified information mula sa SSS at GSIS mismo. Bakit? Dahil ayaw ko kayong ma-disappoint. Ayaw ko kayong mag-expect ng hindi totoo. At higit sa lahat, gusto kong makatulong sa inyo na talagang maintindihan kung ano ang tunay na karapatan ninyo. Sa nakaraang mga buwan, maraming seniors ang nagtanong sa akin, totoo ba yung PH3 bonus o MH01 ba talagang increase? At ang sagot ko, pakinggan ninyo ang buong kwento dahil ang totoo mas importante pa kaysa sa mga fake news na yan. Ang totoong balita ay hindi instant na malaking pera, pero ito ay guaranteed. Ito ay batas at ito ay tumatagal ng mahabang panahon na makakatulong sa inyong pangaraw-araw na gastusin. Magsisimula ako sa pinakaimportanteng batas na naipasa para sa ating mga SSS pensioners. Noong Hulyo nilagdaan ni Pangulong Marcos ang Republic Act at 6 na nakilala bilang SSS Pension Reform Program. Ano ba talaga ang ibig sabihin nito sa inyong bulsa? Ganito yan mga kabayan. Kung kayo ay retirement pensioner or disability pensioner ng SSS, makakatanggap kayo ng teon porong, pension increase bawat taon sa loob ng 3 taon. Nagsimula ito ngayong Setyembre 2025. Ibig sabihin, kung ang inyong monthly pension ngayon ay PH5, magiging PH5.5 yan pagdating ng Setyembre 2025. Pagdating naman ng Setyembre 2026, tataas ulit ng S4 kaya magiging 6 na at sa Setyembre 2027 tataas ulit ng S4 kaya ang dati ninyong PH5,000 ay magiging 6 na 655. Yan ay total na 33% increase sa loob lang ng 3 taon. Hindi yan fake news. Yan ay nakasulat sa batas. Yan ay guaranteed ng gobyerno. Ngayon, para naman sa ating survivor pensioners, yung mga asawa or anak na tumatanggap ng pensyon, dahil pumanaw na ang breadwinner, may 5 porong increase din kayo bawat taon sa loob ng 3 taon. Kung ang inyong monthly pension ngayon ay PHP, magiging is at PHP 3 yan sa Setyembre. Pagdating ng Setyembre 2, magiging 3-3 at P at 50. At sa Setyembre 2, 26-27, magiging 3-4 na P2 at yan ay liyentong total increase sa 3 taon. Alam kong mas maliit kaysa sa retirement pensioners. Pero yan pa rin ay malaking tulong. Lalo na sa ating mga balo na nag-aalaga pa ng mga apo. Pero tandaan ninyo mga kabayan, ang increase na yan ay hindi retroactive. Ibig sabihin kung nagsimula na ang Setyembre 2025, hindi kayo makakakuha ng bayad para sa mga nakaraang buwan. Ang increase ay magsisimula lang sa buwan na iyon mismo. Kaya mahalaga na lagi kayong updated sa inyong account at siguruhing tama ang inyong contact information. Sa SSS, maraming seniors ang nawalan ng benefits dahil mali ang address na nakaregister or expired na ang ID or hindi na active ang bank account. Huwag kayong maging isa sa kanila. Ngayon pag-usapan naman natin ang ikabuwang pensyon na tunay na natatanggap ng SSS at GSIS pensioners bawat Desyembre. Ito ang totoo. Ito ang guaranteed. Bawat taon bago matapos ang Desyembre, lahat ng qualified SSS at GSIS pensioners ay tumatanggap ng extra payment na equivalent sa isang buwang pensyon. Kung ang regular monthly pension ninyo ay 6,000, makakakuha kayo ng additional na libo sa Desyembre. Kung ang pension ninyo PR or zero din, ang 13th month pay ninyo. Walang complicated computation, walang hidden conditions. Ang kailangan lang ay kayo ay active pensioner at walang pending issue sa inyong account. Pero maraming hindi nakakaalam nito, mga kabayan. Meron pang mga additional benefits na maaari ninyong i-claim. Una, kung kayo ay may edad na 60 pataas, entitled kayo sa senior citizen discount ng POR sa mga gamot sa grocery items na basic necessities at sa medical services. Pero hindi lang yan. Kung kayo ay PWD pensioner, may additional benefits pa kayo. Pwede kayong mag-apply ng PWD sa inyong city or municipal office at makakakuha kayo ng additional discounts at exemptions. May mga pensioners na hindi alam na pwede silang mag-apply ng dalawa, Senior Citizen ID and PWD ID, kaya double ang benefits nila sa ilang establishments. Pag-usapan din natin ang tax implications ng inyong pensyon. Ang karamihan ng SSS at GSIS pensions ay tax-exempt. Ibig sabihin, ang buong halaga na natatanggap ninyo ay walang binabawas na buwis. Pero kung mayon kayong ibang income sources tulad ng rental properties, business o part-time work,
Maaring may tax obligations pa rin kayo. Ang advice ko, kung kumikita kayo ng mahigit at 50,000 annually mula sa ibang sources, mag-consult kayo sa BIR or sa isang accountant para sigurado na compliant kayo. Ayaw naman natin na magkaroon ng penalties in the future dahil lang sa hindi pagbabayad ng tamang tax. Mayon ding mga pensioners na hindi alam na pwede pa nilang i-increase ang pension nila through voluntary contributions. Kung kayo ay nag-retire na pero feel ninyo na kulang pa ang contributions ninyo noon, pwede kayong magbayad ng additional contributions to increase your credited years of service. Mas maraming tao ng serbisyo, mas mataas ang pension computation. Pero syempre, kailangan ninyo munang mag-consult sa nearest SSS office kung qualified pa kayo sa program na ito at kung worth it pa financially. Ngayon, pag-usapan natin ang mga practical tips para sa pag-claim ng inyong pension at para masigurado na walang mawawala sa inyong pera. Una, lagi ninyong i-update ang inyong contact information. Kung lumipat kayo ng bahay, kung nagpalit kayo ng phone number, o kung nagpalit kayo ng bank account, agad kayong magpunta sa SSS or GSIS para i-update yan. Maraming pensioners ang hindi nakakatanggap ng important notices dahil outdated ang information nila. Pangalawa, mag-enroll kayo sa online services. Ang SSS at GSIS ay may online portals na kung saan pwede ninyong i-check ang inyong pension status, i-download ang contribution history, at mag-submit ng mga requirements without going to the office. Alam kong mahirap para sa seniors na hindi sanay sa technology pero pwede ninyong ipagawa sa inyong mga anak or apo. Isang beses lang yan, tapos madali na ang lahat. Pangatlo, regular na i-check ang inyong bank account or kung saan ninyo nire-receive ang pension. Minsan may delays, minsan may error sa system, at kung hindi ninyo agad nababanggit, baka mahirapan kayong i-trace yung missing payment. Pang-apat, mag-ingat sa mga scammers. Maraming tumatawag or nagte-text na nagsasabing may kailangan kayong bayaran or may kailangan kayong i-update para makuha ang bonus. Ang SSS at GSIS ay hindi humihingi ng pera through phone or text. Kung may kailangan silang i-update, pupunta kayo sa office or gagawin ninyo sa official website nila. Huwag kayong magbibigay ng personal information sa mga hindi kilalang tao. Pamilyar din ba kayo sa mga satellite offices at mobile service caravan ng SSS? Hindi ninyo kailangan pumunta palagi sa main office na malayo at siksikan. Maraming SSS branches sa mga malls at may mga scheduled mobile services sa barangay. Tignan ninyo ang SSS website o tumawag sa hotline para malaman kung saan malapit sa inyo. Magdala kayo ng valid ID ng SSS number ninyo. At kung anumang documents na kailangan para sa transaction ninyo. Mas maaga kayo pumunta, mas konti ang pila. Mga 8 na ng umaga, opening time. Kaya kung pwede, nandun na kayo ng 7:30 ng umaga para kasama kayo sa unang batch. May mga pensioners din na hindi alam na pwede nilang i-loan ang GSIS kung active GSIS. Members pa rin sila or may existing loans pa. Kung kayo ay GSIS pensioner pero dating government employee, pwede kayong mag-apply ng emergency loan, summer Christmas loan, or enhanced cash advance depende sa eligibility ninyo. Hindi lahat ay qualified, pero walang mawawala kung tatanungin ninyo. Minsan may emergency expenses like hospitalization ng family member, repair ng bahay dahil sa bagyo o tuition ng apo, and malaking tulong ang loans na yan. Papag-usapan din natin ang claiming strategies para ma-maximize ninyo ang benefits kung kayo ay may asawa na may sariling pension. Then, mas maganda kung separate ang bank accounts ninyo para organize ang finances. Kung may pension kayo na PH thousands at ang asawa ninyo ay PH 5,000, yan ay total PH 7,000 buwan-buwan plus dalawang 13th month pay sa Disyembre. Pero kung isang account lang lahat, minsan nagugulo ang records at mahirap i-track. Pangalawa, kung kayo ay may loan sa SSS o GSIS, tandaan na ang loan payments ay automatically binabawas sa pension ninyo. Kaya kung ang gross pension ninyo ay PH pero may loan payment na PH, 5 buwanan. Ang net ninyo ay 6 na 5 lang. I-plan ninyo ng maayos ang payment terms para hindi masyadong mabigat sa budget. Sa mga may sakit o regular na gagamot, gamitin ang PhilHealth benefits ninyo in combination with senior citizen discount. PhilHealth ay may coverage para sa hospitalization, consultations, at ilang medications. Kung qualified kayo, mas maliit ang out-of-pocket expenses ninyo. At kung bibili kayo ng gamot, humingi ng senior citizen discount at i-combine sa PhilHealth. Kung pwede, may mga drugstores na tumatanggap ng both. Malaking tipid yan lalo na sa maintenance medicines na buwanan ng bili. Meron ding mga local government programs na additional ayuda para sa seniors.
May mga LGU na may quarterly cash assistance, libreng medical checkup or libreng vitamins. I-check ninyo sa barangay or sa city hall kung may mga ganyang programs. Hindi lahat ng LGU ay may budget. Pero kung meron, libre naman magtanong. May mga pensioners na nakakakuha ng additional PHB to PH Surrender per quarter at yan ay malaking dagdag sa pensyon. Para naman sa mga survivor pensioners na may dalawa o higit pang benepisyaro, ang pension ay divided equally. Kung ang original pension ng namatay ay 6,000 at may dalawang qualified survivors, 30 oras roo bawat isa ang makukuha. Pero kung isa lang ang survivor, buong 6,000 ang mapupunta sa kanya. Kaya importante na updated ang beneficiary list ninyo habang buhay pa kayo. Kung may gustong baguhin, pumunta sa SSS or GSIS para i-update. Huwag isipin na automatic yan. Kailangan ng formal documentation. Sa mga nag-aalala na baka ma-reduce o makat ang pension dahil sa economic crisis or budget constraints ng government, ang pension benefits ninyo ay protected by law. Hindi pwedeng basta-basta alisin or bawasan ang pension ng existing pensioners. Ang mga bagong batas ay para sa improvements, hindi para mabawasan kayo. Ang SSS at GSIS ay contributory pension systems. Ibig sabihin, nagbayad kayo habang employed, kaya yan ay karapatan ninyo. Hindi lang ayuda. Gusto ko ring banggitin na kung kayo ay OFW pensioner na nasa abroad, pwede pa rin kayong makatanggap ng pension through international remittance partners ng SSS. May arrangement ang SSS with certain banks abroad, pero mas common ay pina-remit sa trusted family member dito sa Pilipinas, tapos ipapadala sa inyo. Siguruhing may power of attorney kung gagawin ninyo yan para legal. Sa huli mga kabayan, ang message ko sa inyo ay simple. Huwag kayong maniwala sa mga sobrang laking pangako na walang basehan. Ang tunay na benefits ay nandyan na. Guaranteed ng batas at siguradong makukuha ninyo kung kayo ay compliant at updated. Ang 5 bonus at 6 nara increase na maririnig ninyo sa ibang videos ay hindi totoo. Pero ang song foratong poryentong increase sa SSS pension over 3 taon ang guaranteed buwang bayad. Ang senior citizen discounts at ang iba pang legal benefits ay tunay at naghihintay na maklaim ninyo. Magtiwala sa proseso. Mag-ingat sa scammers at laging magtanong sa official channels. Kung may kayo sigurado, kayo ay deserving ng respeto, ng tamang impormasyon at ng buo ninyong pensyon. Maraming salamat sa pakikinig at sana ay nakatulong ang video na ito sa inyong kaalaman. Hanggang sa muli. Mag-ingat kayo at God bless.